Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang mainit na pagdinig sa Kongreso, biglang sumabog ang emosyon ni Senator Rodante Marcoleta matapos harapang batikusin si Justice Secretary Boying Rimulya. Hindi napigilan ng mambabatas ang kanyang galit at diretsahang pinahiya ang kalihim sa harap ng mga kapwa kongresista at media. Ayon kay Marcoleta, sapat na raw ang mga ebidensyang hawak upang ilantad ang umano'y kapabayaan at katiwalian sa ilalim ng pamumuno ni Rimulya. Nagulat ang marami sa mga kasamahan sa Kongreso nang biglang inilabas ni Marcoleta ang mga dokumentong umano'y nagpapatunay sa irregularidad na kita ang kasangkutan ng kalihim. Ayon pa sa kanya, matagal na raw niyang tinitiis ang pananahimik ngunit dumating na ang oras para ipakita ang katotohanan. Sa lakas ng kanyang mga pahayag, napilitang tumahimik si Rimulya habang nakikinig sa serye ng mga akusasyon. Samantala, hindi rin nakaligtas si Rimulya sa mga puna mula sa publiko. Sa social media, nag-trending ang pangalan niya matapos mag-viral ang video ng pinagtuligsa ni Marcoleta. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya at tinawag itong karma para sa kalihim na dati nang umaani ng kontrobersiya sa iba't ibang usapin sa hustisya. Sa huli, naninindigan si Marcoleta na hindi siya uurong hanggat hindi napapanagot si Rimulya sa mga kasalanan nito sa bayan. Ipinangako rin niya na ilalantad pa ang mas malaking ebidensya sa mga susunod na pagdinig. Ngayon, malaking tanong sa publiko, may pag-asa pa bang makabangon si Rimulya mula sa kahihiyan at akusasyong ito o tuluyan na siyang mababaon sa isyu ng katiwalian? At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. I-impeach or i-threaten na i-impeach. Naku, Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Nako, ayan na ho mga kababayan. Para sa mga kasama nating nalungkot sa paglipat nitong si Senator Rodante Marcoleta sa Senado, huwag na ho kayong malungkot. Meron pa ho tayong Marcoleta dyan sa House of Representatives. Sa katauhan nitong si Congressman Paulo Marcoleta, dito sa video na to, pinagulong ho niya ang leader ng prosecution panel sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte, etong si Nonoy Libanan. Ibinibida ho kasi nila na kesyo ang Korte Suprema i-re-rewrite daw ho nila, dinadagdagan nila ang rules sa impeachment. Mamaya ho, pag-uusapan ho natin lahat yan. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Nako, marami na namang mag-iiyakang pinklawan, dilawan at mga talyanista dito sa video na to. Kasi sabi nila, nung una kasi, nung wala na si Senator Rodante Marcoleta sa House of Representatives, naku, wala nang matinik. Napunta na sa Senado yung congressman na kahit pinagtatanggal na diyan sa mga komite, talagang sumasali pa rin siya sa diskusyon. Kahit na kinuhanan na siya ng hopyat lahat-lahat, sumasama pa rin siya sa diskusyon. Nagsaya ho, nagdiwang ho yung mga bonjing diyan sa House of Representatives. Hindi ho nila alam, meron pang isang Marcoleta, ika nga yung bertud netong si Senator Rodante Marcoleta, naiwan pa rin diyan sa House of Representatives. Ito na bayan, hindi na ho natin pahahabain ito. Pakinggan ho natin ang palitan nitong si Libanan at nitong si Sagip Party List Representative Congressman Paulo Duterte. Heto ho. Heto na ho. Ask if the distinguished minority leader will yield to a few questions. Minority And, leader pala itong si Libanan. Anak ng Tokwa. Isa sa mga aso ni Bonjing, minority leader. Tapos leader ng prosecution panel laban dito kay VP Sara dyan sa impeachment. Anak ng Tokwa, hindi man sila bakit wala bang utak yung mga majority? Manggagaling pa talaga sa minority sa bagay. Sa bagay, sama-sama naman sila. Nandiyan si Luistro, nandiyan si Akop. Nagkaisa ho sila na talagang pabagsakin itong si VP Sara. Pero hindi na, yung mukha na yan, tingnan nyo naman ho mga kababayan. Diba? Tingnan nyo naman yung mukha na yan. Di ba? Marcoleta. To make a manifestation from his speech. Thank you. I Nako. would gladly accommodate. Maghahalo ang balat si tinalupan dito sa video. Honorable Marcoleta is recognized. Yan na. Mr. Speaker, you Ay, teka lang. Meron ho pala tayong dito. Sandali lang. Segue natin tong kay Atty. Rowena Guanzon, Attorney. Wala na Session talagang na- papalo.
kailangan lang ho talaga nating pasadahan ito, ha? Kailangan lang ho nating pasadahan ito bago tayo magtungo dito sa palitan na to ni Libanan at nitong si Congressman Paulo Sa Marcoleta. kakapalan. Hmm. Pagkatapos ma-archive o maisintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte, ay siyempre reklamo to the max. To Ang the mga max. congressman na pumirma. At baka naman nakalimutan nila na wala po kayong high moral ground na magreklamo dyan. Dahil totoo naman ang mga ruling dyan ng Supreme Court na wala kayong ginawang tamang paraan o due process ayon sa konstitusyon na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayo nagpirmahan dyan na wala man lang kayong meeting o kaya hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President Sara Duterte. Dalawang katagalan naman po sinasabi ng Supreme Court. Walang due process. At ang due process na karapatan ng kahit sino man, lalo na po dito sa impeachment complaint ay napaka-importante nito dahil nagtatanggal kayo ng second highest official of the land na binoto ng tao, ay kailangan po sa bawat proseso ay may due process. Pero syempre, galit-galit, di ba? Parang strong na naman siya. Si Speaker ay strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay Speaker. At bakit? Bakit siya respeto? Di ba yung Bonjing. ginawa niya yan? Di ba, bonjing siya. Ba't natin siya re-respetuhin? Tayo hindi rumirespeto sa mga bonjing. Attorney Gonzon, basta si PH update, alam mo na, ha? Love ko yan, eh. Hindi ba yan walang respeto sa konstitusyon? At bakit sila respeto? Dahil speaker siya? Oo. Bakit? Siya ba may respeto sa Senado ng mga pinagsasabi niya pagkatapos na archive ang impeachment complaint niyo? Yung respeto po, hindi po deserve ni Speaker Romualdez. Kaya Ang problema kasi dito kay Romualdez, ang hilig niyang manglimos ng ang tawag dito ng awa, no? Nanlilimuso siya ng respeto, ha? Hindi linilimos yan, ibinibigay yan ng kusa. Kung gusto niyo respetuhin kayo na sambayan ng Pilipino, magpapayat muna kayo. Tanggalin niyo muna yung mga nakapaligid na magnanakaw sa inyo. 'Di ba? Yung mga congressman na kontraktor, pakulong niyo muna. Kaso, paano kayo re-respetuhin kung lahat na nakapaligid sa inyo, kahit sino pa yan, sigurado yung distrito niya, basura. Sino ba yung mga nakapaligid kay Martin Bonjing, ha? Di ba? Laging nasasangkot sa mga skandalo. Yung mga flood control, naku! Kahit sino sa mga nakapaligid sa kanya na yan, sa Manwala kung kayo siya hindi, kahit saan distrito yan, sigurado kung tanongin nyo man yung mga constituent niyan, merong ginawang kabalbalan yung mga congressman na yan. sana po sa lahat na itong mga kapalpakan niya ay makonvince na si BBM na talagang dapat na po na magbitiw ang pinsan niya as speaker. Ako na ang nakikita kong strategy dito ni Marcos Jr., unti-unti eh. Kumbaga din niya dinidiretso kay Bonjing yung banat di ba? Inuumpisahan niya yung mga nakapaligid dito kay Bonjing. Ngayon, pagka itong, ika nga na corner na tong potapete na to, pasensya na ho ha, kasi kumbaga sukdulan na yung kasamaan nitong Bonjing na to sa totoo. Sukdulan na kung ginagawa niyang kasamaan. Siguro sa mga congressman na nakapaligid sa kanya na nakikinabang sa pera na sambayanan, para siyang Diyos na bumaba galing sa kabonjingan. Di ba? Ganon ang paningin nila kasi kumikita. Kayo ba naman magkaroon na 7 million AX, 7 million MAIT, 7 million tupad, di ba?
Yan ho yung mga congressman dyan. Pero kung tanungin natin ang ordinaryong Pilipino, kumusta naman ang performance ni Speaker Martin Romualdez? Ang sasabihin lang nila ay, naku, ang tindi ng saltik ng bonjing na yan. Anak ng tokwa, bakit ayaw tigilan si VP Sara? Inaano ba siya? Hindi lang napagbigyan siya doon sa di umanong insertion nung panahon nung Department of Education Secretary pa si VP Sara, nag-alborotop na parang bata. Yung 5 billion na sinasabi ni VP na di umano, gusto magsingit ng mga sintu-sintu dyan sa House of Representatives, hindi niya napagbigyan, ayun, nag-alboroto. At partida, panggawa daw ng classroom, pero ang may control, yung mga congressman lamang, anak ng Petrang Garapata. Attorney, ako, saludo ako sa'yo. Takbo ka ng senador, susuportahan kita. Sabihin ko na sa'yo, Attorney Rowena Gonzon, ako alam ko maprinsipyo ka. Alam ko pagka pula-pula sa'yo, pagka itim-itim sa'yo. Di ba? Yun ang ano ko dito sa alin na to. Pagka itim-itim. Kahit nakalaban pa sa politika, pagka itim-itim, hindi pwedeng, di ba? Pagkakalaban sa politika, gagawin mong puti. Hindi. Pagkakalaban, kahit na ano pang gawin mo, kung ikaw mali, yun ang sasabihin ni Atty. Rowena Gonzon. Yang mga ganyang klaseng senador ang kailangan natin sa 2028. Kung sakali mang i-line up man yan ni BP Inday, marami tayo eh. Nandiyan si Atty. Vic, Atty. Jim Bondo. Siyempre, kayo naman, alam nga namang, hindi ho tayo kailangan sumuko. Ha? Yung mga ating lineup, yung mga hindi nanalo sa Duterte, kailangan ho natin sa 2028 para puksayin ang mga masasamang elemento dyan sa House of Representatives. Marami ho tayong pupuksayin dyan. Yung mga bonjing, kailangan ho natin katayin. Hindi naman si Martin Romualdez, hindi natin siya kakatayin. Ibig ko sabihin, yung mga alaga nilang baboy doon sa likod ng batasan, yun mga kakatayin natin. Ito si Congressman Paulo Marcoleta. Akala nyo wala na tayong Marcoleta, no? Nalungkot din kayo, no? Sabi natin, wala na tayong Marcoleta sa House. Kakalungkot naman. Ngayon pala, double action ang mangyayari. Merong counterpart itong Marcoleta sa House, diyan sa upper. Meron siyang counterpart sa lower. Diba? Ang ganda ng atake nito. Talagang, Kung Paulo, kumusta na ho ba kayo? Ano na ho bang balita sa mga buhay-buhay natin? Ito, game. You enumerated earlier that the Supreme Court has added new rules on impeachment, specifically the furnishing of a copy of the articles of impeachment along with the pieces of evidence to the one impeached. Is that correct, Mr. Speaker? That is correct, Mr. Speaker. And along with that, you also said that each signatory to the impeachment complaint should have read in its entirety the articles of impeachment before signing it. And in your own opinion, it is another rule added by the Supreme Court. That is what the Supreme Court stated, Mr. Speaker. And our distinguished Balagbag ho ito. colleague, Ma'am Laila de Lima said that due process I can feel the love in the air. Kung Paulo, nanginginit ako pag magkatabi kayo ni Aling Laila, mag-ingat ka dyan. Pagka yan, may bit na nasaba, lumayo-layo ka na. Baka sabihin niya, Pawi, subuan mo ko. is not needed here in this particular case. But in my personal opinion, Mr. Speaker, due process is intrinsically embedded in all judicial, even administrative processes. It need not be construed specifically in the Constitution. Halimbawa po, kung tayo ay magtatanggal ng empleyado sa kumpanya, kahit wala naman pagtatangka sa kanyang buhay, we also accord due process to the person that we are about to remove from office. Usually, tayo po we ask for an explanation letter
dun sa empleyado kung bakit niya, why he or she has breached a company policy. In other words, meron pong due process. And I think it need not be specifically stated in every ruling. And I think dapat po talaga intindihin natin ang judicial ang due process ay nandyan, nananalaytay sa lahat ng ating mga batas. Mr. Speaker, ang impeachment po ay a class of its own. May tinatawag na substantive due process, procedural due process, administrative due process. At dito naman sa impeachment, sinasabi po ng kanina sa interpellation na ang process na ito, pag pumirma ang 1/3 of all the members, hindi naman nawawala ang sabi, wala dito yung due process dahil ang penalty dito, sabi po ng Honorable De Lima, ay removal from office, ang pinaka-harsh na penalty. Hindi yung katulad sa criminal or administrative. Pero, Madam Speaker, taga ng impeachment po ay pag pumirma po ng 1/3 of all the members of the House at sinumiti po ito sa Senado, nandoon pa rin ang due process. Kasi doon po ay may karapatan makinig at i-hear yung mga depensa po ng ini-impeach. Opo. Kung ito pong impeachment ay alang-alang sa accountability, hindi po ba dapat natin habulin ang Vice President sa Ombudsman at sa ibang mga korte? Sapagkat sa tingin ko, kung ang sanction lang ng impeachment ay tanggalin ang Pangulo sa kanyang pagkakaupo, hindi po siya mananagot ng maigi dun sa kanyang alleged misuse of confidential funds. Di ba dapat managot din siya sa kanyang di umano'y idinispalto na pera? Di po ba? We should seek other remedies like cases before the Ombudsman at ano pang mga korte. Madam Speaker, yung privilege speech ko po ay hindi po tungkol sa paghahabol sa Vice President. Ang privilege speech ko po ay tungkol po sa desisyon ng Supreme Court na gumawa po ng maraming requirements sa House of Representatives tungkol sa impeachment na exclusive power of the House of Representatives. Ganun po ang aking binitawang privilege speech, Madam Speaker. Just to reiterate, Hindi, tinatanong ka lang naman eh. Kasi sinasabi nyo, nag-i-impeach kayo because accountability para mapanagot si BP. Ngayon, binigyan kayo ng suggestion, hindi ba yung accountability ba natatapos lang sa impeachment? Di ba tayo pwedeng maghanap ng ibang avenue para panagutin si BP Sara? Yan eh. Ito talagang si Max Alvarado. Oo, masyadong no? Oh. the topic of the Honorable Marcelo Libanan, our Minority Leader, is Senate action Hindi, tutulungan ko na si... to archive the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, distinguished Minority Leader, yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate impeachment complaints or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba'y binabawalan talaga ng Korte Suprema o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Before the Minority Leader responds, since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action of the 19th as well as the 20th Congress, may we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate the exchange of the gentlemen regarding impeachment as well as the decision of the Supreme Court. I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? Nako, nag-point of order sila. Hindi nila kayang sagutin. Yung tanong nitong hindi pa senator, Congressman Paulo Marcoleta. May we know the point of order of the Majority Leader? Madam Speaker, the discussion has been towards whether or not
the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. May I request the gentlemen if we can hold further deliberations, heated deliberations in the future, so that we can wait until our motion for reconsideration has been decided with finality by the Supreme Court. What does the Honorable Marcoleta say? May I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Madam Majority Speaker, Leader. can we let the Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan, as well as the other members of the House, we have 22 members listed for the privilege hour. That's right, Madam Yeah, Speaker. so I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege hour has been closed. Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privilege speech and refer the same to the Committee on Rules. Sige, tuloy nyo lang. The Majority Leader's mga duwag. request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sige. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable please proceed. Opo. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos nun ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. Nako. And despite the motion for Baka reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang sona na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation.
At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, Yan. bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, ang this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, Nako po. i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Nako, Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Grabe naman yan kung Paulo Marcoleta. Take 2 kasi sabi ko, Paulo Duterte. Take 2 natin. Grabe naman yan, Congressman Paulo Marcoleta. Talagang bakbakan kung bakbakan, ha? Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Maraming salamat po. Madam Speaker, there being no other Madam member Speaker. who wishes to interpolate, I move Still my time, Mr. Speaker.